Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Kung matatandaan sa pagpasok ng taong ito, kasama sa naging prediksyon ng sikat na manghula sa Pilipinas na si Rudy Baldwin, ang isang sakit umano na muling lalaganap sa Pilipinas ngayong taon. Ang sakit na ito ay dati na ding naging sakit ng mga tao noong unang panahon. Nagiging malala din ito lalo na kung magkaroon ng komplikasyon ang taong may sakit na at dinapuan pa ng mpox. Saan nga ba nagmumula ang sakit na ito at gaano ito kadelikado? Ano nga ba ang dapat natin gawin upang hindi tayo magkaroon ng ganitong klase ng sakit? Sa gitna ng pagbangon ng bansa mula sa pandemya ng COVID-19, muling naharap ang Pilipinas sa panibagong banta sa kalusugan, ang monkeypox o mpox. Isa itong viral zoonotic disease na karaniwang kumakalat sa pamamagitan ng malapitang kontak sa taong apektado, partikular sa balat o gamit na kontaminado. Bagamat mas banaya dito kumpara sa ibang uri ng sakit, hindi ito dapat ipagsawalang bahala. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 52 ang kabuuang kaso ng mpox sa bansa noong 2024, kabilang ang isang nasawi. Karamihan sa mga kasong ito ay mula sa Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa kabila ng bilang na ito, nilinaw ng DOH na ang pagkamatay na naitala ay hindi tuwirang sanhi ng mpox, kundi dahil sa ibang komplikasyon. Mahalaga itong banggitin upang hindi magdulot ng labis na takot sa publiko. Ang variant ng mpox na kumakalat sa bansa ay Clade II, isang uri ng mas banayad ngunit patuloy pa ring minomonitor ng mga eksperto. Hindi tulad ng COVID-19, ang mpox ay hindi airborne at mas nangangailangan ng direktang kontak upang makahawa. Gayunpaman, patuloy pa ring pinapaalalahanan ng publiko na maging mapagmatsyag lalo na sa mga sintomas gaya ng lagnat, pantal at pamamaga ng mga kulani. Isa sa mga positibong hakbang na isinasagawa ng bansa ay ang pagiging kauna-unahang estado sa Western Pacific Region na nagsagawa ng Intra-Action Review o IAR tungkol sa mpox. Layunin ng pagsusuring ito na pag-aralan ng mga naging hakbang ng bansa sa pagtugon sa sakit at tukuy ng mga puwang na dapat punan. Ang ganitong klase ng pagsusuri ay mahalaga upang mas mapabuti ang sistema ng kalusugan sa harap ng mga bagong banta. Bukod sa pagbibigay ng impormasyon at update, patuloy ding nagpapaalala ang DOH ng mga hakbang sa pag-iwas sa mpox. Tulad ng madalas na paghuhugas ng kamay, pag-iwas sa kontak sa mga taong may sintomas at pag-iwas sa paggamit ng mga bagay na maaaring kontaminado. Malaking bahagi rin ng kampanyang ito ang tamang edukasyon at mabilis na aksyon ng mga lokal na pamahalaan. Sa huli, ang laban kontra mpox ay hindi lamang responsibilidad ng pamahalaan, kundi ng bawat mamamayan. Sa pamamagitan ng tamang kaalaman, disiplina at kooperasyon, kayang mapanatili ng bansa ang kontrol sa pagkalat ng sakit. Maging mapanuri, makialam at makiisa dahil sa panahon ng krisis sa kalusugan, ang pagkakaisa ang pinakamabisang lunas. Sa nagdaang mga taon, naging malaking hamon sa buong mundo ang pandemya ng COVID-19. Ngunit habang patuloy ang pagharap natin dito, may isa pang sakit na sumulpot at kinakailangan pagtuunan ng pansin. Ang monkeypox o mpox. Bagamat pareho silang viral diseases, may mga malinaw na pagkakaiba ang monkeypox at COVID-19 na mahalagang malaman upang mas maintindihan at mapangalagaan ang ating kalusugan. Una, magkaibang uri ng virus ang sanhi ng dalawang sakit. Ang monkeypox ay dulot ng monkeypox virus na kabilang sa poxvirus family. Samantalang ang COVID-19 ay sanhi ng SARS-CoV-2 virus na isang coronavirus. Ang monkeypox virus ay karaniwang nakukuha mula sa hayop bago kumalat sa tao, kaya tinatawag itong zoonotic disease. Sa kabilang banda, ang COVID-19 ay pangunahing kumakalat sa tao lalo na sa pamamagitan ng paghinga ng mga droplets na may virus. Pangalawa, magkaiba ang paraan ng pagkalat ng dalawang virus. Ang monkeypox ay kumakalat sa pamamagitan ng direktang kontak sa mga sugat o pantal ng taong may sakit, pati na rin sa mga gamit na kontaminado ng virus. Hindi ito kumakalat sa hangin, kaya mas limitado ang bilis ng pagkalat nito. Samantalang ang COVID-19 ay mabilis na kumalat dahil ito ay airborne na nangangahulugang maaaring makahawa ang virus sa hangin sa mga saradong lugar o kapag hindi nagsusot ng mask. Sa sintomas,
Ang monkeypox ay karaniwang may kasamang lagnat, pananakit ng ulo, pamamaga ng lymph nodes at mga pantal sa balat na naging sugat. Ang COVID-19 naman ay may mga sintomas tulad ng lagnat, ubo, sipon, panghihina at minsan ay pagkawala ng panlaso o pangamoy. Mas malala ang epekto ng COVID-19 sa baga na pwedeng magdulot ng hirap sa paghinga. Isa pang mahalagang pagkakaiba ay ang tindi ng epekto ng mga sakit na ito. Mas mababa ang panganib ng kamatayan mula sa monkeypox lalo na sa uri ng virus na kumakalat sa Pilipinas. Samantalang ang COVID-19 ay maaaring magdulot ng malubhang sakit at kamatayan, lalo na sa mga matatanda at may iba pang mga sakit. Sa aspeto naman ng pag-iwas, pareho silang nangangailangan ng disiplina at wastong pag-aalaga. Sa monkeypox, mahalaga ang pag-iwas sa direktang kontak, paghugas ng kamay at pagsunod sa mga alituntunin ng health authorities. Sa COVID-19 naman, kailangang sundin ang mga hakbang tulad ng pagsusuot ng mask, physical distancing at pagpapabakuna. Sa kabuuan, bagamat parehong viral disease ang monkeypox at COVID-19, malaki ang pagkakaiba nila sa paraan ng pagkalat, sintomas at epekto. Ang pag-unawa sa mga pagkakaibang ito ay mahalaga upang hindi tayo mangamba ng sobra at upang mapangalagaan natin ng maayos ang ating sarili at ang ating komunidad. Ang monkeypox o mpox ay isang viral zoonotic disease na unang naitala noong 1958 nang magkaroon ng outbreak sa mga unggoy na ginagamit sa laboratorio, kaya ito tinawag na monkeypox. Ngunit ang unang kaso sa tao ay naitala noong 1970 sa isang batang lalaki sa Democratic Republic of Congo na dating Zaire. Mula noon, ang sakit ay nanatiling endemic o laganap sa ilang mga bahagi ng Central at West Africa. Ang monkeypox ay kabilang sa pox virus family na kaugnay ng smallpox virus, kaya marami itong mga sintomas na kahalin tulad ng smallpox tulad ng mga pantal at lagnat. Ngunit hindi tulad ng smallpox na napakalala at madalas nakamamatay, ang monkeypox ay mas mild at may mas mababang mortality rate. Sa mga sumunod na dekada, naitala ang mga sporadic cases ng monkeypox sa ibang bansa, madalas dahil sa pag-export ng mga hayop mula sa Afrika. Noong 2003, nagkaroon ng outbreak sa Estados Unidos ang kauna-unahang pagkalat ng monkeypox sa labas ng Afrika na nag-ugat sa mga nahawang daga mula sa imported African rodents. Sa Pilipinas, naitala ang mga unang kaso noong 2023 at patuloy na minomonitor ng Department of Health upang maiwasan ang pagkalat. Patuloy ang mga pag-aaral upang mas maintindihan ang virus at makabuo ng mga epektibong lunas at bakuna. Ang kasaysayan ng monkeypox ay paalala sa atin na ang mga bagong sakit ay maaaring lumitaw at kumalat dahil sa iba't ibang dahilan. Kaya mahalaga ang patuloy na pagmamatsyag, pagtutulungan at tamang impormasyon para mapanatiling ligtas ang buong mundo.